I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Oh yes, and all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh yeah. Manlulakala isa-isa ang kanyang panoonan. Manlulakala isa-isa ang kanyang nakalita. Dahil sa akalalo, hindi kanya nilalahan. Ikaw lang naman ang nag-iisip sa susunod. Palain-palain sa'yo dahil ka nangyakanelan. Tingin mo lang ilatasan at iyo nanyakarinig. Dahil sa akalalo, hindi kaya nilalahan. Ikaw lang nalang at nag-iisip sa susunod. Ikaw lang ang Jesus ang mahalin at susunod. Tulad mo'y dito na sa amin ang lalangin. Hindi ko malalasan ang may pepero. Nais ko nalalalo ito na iisip kita. Manlulakala isa-isa ang kanyang nakalita. At manlulait isa-isa ang kanyang panahon. Dahil sa akalalo, hindi kanya nilalahan. Ikaw lang nalang ang nag-iisip sa susunod. Ikaw lang ang Jesus ang maamin ang lalagin. Tulad mo'y dito na maamin ang susunod. Hindi kong lalasan ang epekalo. Nais kong malalalo na iniisip kita. Hindi ko itahayan na nilalahat kita. Hindi ko itahayan na nilalahat kita.
Okay, muli po ay isang magandang araw sa ating lahat. Sa lahat po na ngayon nakakasanood dito po sa ating Sondalan NBN TV. Tayo po ay muli ay tatalakay tayo ng ngayon doktrina at ngayon kanasal ng Diyos na ito po ay nakasulat sa Biblia. Kaya po panahin po kami sa noon po ng isang oras na ating nagawin tatalakay at ngayon pag-aaral ng kanasal ng Diyos. Ang NBN po ay ang itinuturo po nito ay ngayon doktrina at ngayon aral na ito po ay nakasulat sa Biblia. Kaya po kung naisip po na ang NBN ay naisip po na ito ay konsensyayan, nasatanong po na mula po Monday to Friday, ito po ay iyon nasatanood. Kahit po alam, pagpasok po ng alas 8 ng gabi, ay nakikita na po ninyo ang NBN. Okay, sa oras na ito ay salahan niyo po kami sa ating nagawin pagtalakay at pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating topic po ay ito, Wandering Star. Yan, Wandering Star. Ito ang may faktor na kadana-dana. Ayan, mamaya, tingnan natin kung ano saan sabihin ng Wandering Star. Kasi ang akala ko sa isa, yung sinusuko ng Wandering Star, ito yung lalagyan group na nililitas ng puntahan. Tandaan natin, ang kasi ng star ay lempahero. Ang lembro ay hindi ng star. Ang salitang star, ito po ay nakakasiklanan sa layak ng sagawa. Ang kanyang faktor, ng prosesa, ng intelhinusa, yan po ang sinusuko na star. Kaya ang isang faktor o ng sagawa na sila po ay iniiwan ng kanilang gawain, lalo na kung araw na Sunday, yan po ang sinusuko na wandering star. Yan. Okay, para sa naunawaan natin, tayo po ay nagsaka ng may salata na sa Biblia. Ito po ay para sa Hudas, uno ang salata ay 12, ay ito po ang sinasabi. Ang ito'y tawag na yan sa sol, nasasado, na yan sa sol, nasasado, sa inyong sihiyan, sa iisisyan. Kung sila'y nakikitang sihiyan. Ano na ko yung atin na. Kung sila'y nakikitang sihiyan sa inyo. Naya saktor, ayan, sino kaya? Naya saktor daw. Naya saktor, na walang takot, na nagtatasalpad sa kanilang sarili, naya ang nataas na walang sulit. O yan, naya ang nataas na walang sulit. Sinasayay ng nayahanin, naya sulit kahoy sa silaw na walang sulit. Ayan, ito na po natin. Na nakalaman namatay ng sinunod kasi usap. Ayan. Kaya po ay dito tayo ang nakita na ninyo kung ano yung sinusuko na wandering star. Okay, ito na po natin paano. Salatan 13. Ngayon ng talis na anong pansada na sinagsusula ang kanilang sariling pahihilan. Ngayon, hituin sila na sila sinaglalaanan ng susuki ng kanilang ng takainan. Ayan, nakita ko niyo. Ano kami? Ngayon, hituin sila. Ayan. At tandaan po natin, kapag po ang sinusuki ang hituin, ang insipahiyan ay naya lempahero. Kaya kung ating uunawain, yung sinusukoy ko na hituin nila, ito ay sinusukoy sa naya nagsasawa. Yung naya nagsasawa na
sila ay nagpapakilala ng kahero ng Diyos, na pastor, na evangelista, na nagpapakilala ng propeta, na bishop, na sila po ay nagpapakilala na lingkod ng Diyos. At kapag ay isang tao ay nunanakan at iniiwan na yung kanyang simbahan, ang tawag po dyan ay bituin gana. Ngayon, ang kanyang salata, ulitin po natin, meron kasi sinabi nito, hangin. Ayan, sinasabi na hangin. Ayan, para naunawaan natin. At puntahan po natin yung Efeso 4 ang salata meron ko na ipakita dito sa salata ito, hanapin ko lang sa salata. Yun, ito yung hangin. Ayan, hangin. Na sinasayay ng hangin. Ayan. Kaya nakita ko na kung saan nila ito Nakikita ko sa inyo. Ayan. Kung dito, meron sinabi ang apostol sa sila na sinasayay ng hangin. Ayan. Sinasayay ng hangin. Kung ating uunawaan na sinusukin ko na hangin, ito ay aral. Aral, doktrina. Ngayon, mapansin natin ito nandito sa Efeso para po naunawaan natin kung ano ba ang sinusukoy na hangin. Kapag nakakalain na ito ay ordinary hangin nalan. Ito. Sa Efeso 4 ang talata ay talata 14. Itutuan sila konstituli at Dr. Santos. Ipantakan natin. Utang tayo'y walang naging daya nasasa na nasasahatay dito doon at dinadala sa nagkakadila ng lahat na hangin ng araw. Yan. Sa nananagitan ng layandaya ng layatao. Sa katotohan, ayon sa layan ng pananian. Ano ang sinusukin na hangin? Ang sinusukin ito ay laya-aral, laya-aral. Kaya so, ang ibig sabihin yan, yung sulit pastor na wala silang sinasayuan, dalkos nakikiayon-ayon yan. Ang ibig sabihin yan ay sila po ay nasasayay ng hangin. At kadalasan po na nasasayay ng hangin, wala po itong naman. Ang ibig sabihin, wala po silang taglay na Espiritu Santo. Kaya yung sinukoy sa Judas, kung ating sasalikan, balikan po natin yung Judas. So, ang Panginoon, nalagpituin nila na sinasayay ng hangin. Ito, nakain natin. Ano ito'y tawag na nagtatol na tataso sa inyong tingin. Yan. Kaya ang nataas na walang tulin na sinasayay ng hangin. Yan, nakita ko na yun. Sinasayay ng hangin. Ito kami, wala silang sensasyon. Hindi sila nalalagay kung ano ang katotohanan. Naayon na sila kung ano yung sakto ng mundo, nakikiayon na sila. Kasi sa araw, wala silang nasibay na paninigitan. Yan. Kaya yung ang sinusuko na, bituin dala. Ano po saan ibig sabihin na bituin dala? Okay, para kung naunawaan natin, kung sa tayo kung Mateo 23, ayan, hanapin natin. Mateo 23, ang talata 2 ay talata 15 para naunawaan natin kung ano ba ang sinusuko na wandering star o ang sinusuko na naya bituin dala. Ito, nakanto natin. Ito, kanto natin sila dito sa Mateo 23,
Ang talata 2 ay talatang 15 ay isa po ay pinapase. At ganyan po saan ninyo naya-eskwenta at naya-para kayo. Naya-nasantain sa tao. Sapagkat inyong nililitos ang dagat at ang lupa sa panhahanap ng isa ninyo nakakakanti. At kung siya'y nagkagayon na, ay inyong ginagawa siya na kaidayutan anak ng impyerno kaysa sa inyo pa rin. Yan. Ano po yung tinutukoy ng Sito Indala? O Wandering Star? Ang tinutukoy ko na Wandering Star, ito po yung nagdadawa na saktor na tumatawin ng Gaza, tutunta na Amerika, tutunta na Afrika, nililisos nila ang parasasal. At para sila nakahalat ng nakakakanti, ang ibig sabihin, sponsor. O, sinalasin ulitin natin. Saan sa ninyo, naya-espresa at naya-para kayo, naya-nasantain sa tao. Sapagkat iyon, nililisos ang dagat at ang lupa sa panhahanap ng isa ninyo nakakakanti. Ano ibig sabihin yan? Sila po ay tulutong sa karasatan para tulawin ang isang lupa. Ang ibig sabihin yan, tutunta sila sa China, Afrika, Amerika, Korea, para daw sila ay nayayara ng evangelyo. Doon sila tulutong at para sila ay nakakuha ng sponsor. Naya-sponsor. Kaya noon pala sa panahon ng Panginoon, yan po ay nangyayari na. Hindi lang ito nakikita na nasa karami. Kasi ang akala natin, kapag ay isang pastor ay tumatawid na karasatan, tulutong sa isang bansa, ang akala natin yan ay naya-missionary. Hindi po. Yan po ay naya-dulaan missionary. Kung na sa panahon ni Sancho, tinukuya ni Sancho na naya-dulaan, naya-atoktor. Naya-dulaan, nagsasakinan ng sila ay missionary, pero totoo, hindi naman sila totoo naya-missionary. Ang tamang po sa Biblia, naya-dulaan, naya-yaran. Naya-dulaan, nagsasakinan ng sila ay nagdadawa na ating Panginoon. Pero totoo, ayon po sa Biblia, sila po ang tinutukoy na nagdadawa na nasantain sa tao. Okay, gusto kayo aanik at kayo po ay nagbibigay isang awitin na kanayin. Ito po, panoorin po ninyo. Tayo'y mahal na mahal ko kahit noon na. Tayo'y mahal na mahal ko noon pa man. Ito'y kanyang sinabi, yan ay tunay niyang sinabi. Kahit noon, kahit ngayon, forever, Lord. Yan ako ay nanayo at nanunakit. Ulihin ako kay Jesus, o nandoon, susunod. Huwag pagbibitaw, panantayan o alanlan. Mahalin siya, kanyang tuho, kanyang isip.
ito'y kanyang sinabi. Yan ay tunay niyang sinabi. Kahit noon, kahit ngayon, forever, Lord. Nang ako ay nanayo at nanunati, unihin ako kay Jesus, unang doon puso. Huwag kang bibitaw, kayang kaya o alin na, nahalin siya, kayang puso, kayang isip. Pansalan po, tayo po ay nagpansalan sa ating kontrolo ulit. Ito po ang intensity. At kayo po ay nanonood. Ang ating sinasalakay ay ito. Ayan. 100 stars. Ito ang nepakto na pansalan-sala. Kaya po, kahit hindi po nakakaalam kung ano po ang intensity na yan, kaya po ay sinasalakay po natin sa oras na ito. Ayan, kung kayo po ay nakunin, ang pwede po kayo nakunin. Ayan, para po nakita ko kayo. Kasi, hindi ko nakita kasi yun, ewan ko kung ano ang nangyari dito. Yung ating viewers ay hindi ko nakita kasi parang nilakot yata ako. Pero din pala, tayo po ay nagpatuloy. So, nais ko itong ipakita sa inyo. Karamihan po ng nagsasawa, yun na yung ginagawa nila, akala nila ito ay sana, pagpunta sila sa ilang salpa, nalalala doon. Ito ay kasulan na nasara sa iyo at naya santo sa iyo, na sila ay naya bilan sa katotohanan. Okay, tingnan ko natin. Ito po ay panlikod na sa iyo, 23 talata 19. Kayong naya bilan, yan. Kayong nayagsunan, sapagkat ang dadaan nanon sakila ang handon o ang santana na nunadsanar, pansantana. Nunadsanar sa handon. Yan. Kasi pagpanahon natin ngayon, pinag-priority na nagsasama yung pagtatayo na puntahan. Yung aayos sa nasana ng buhay na kasasiran ay hindi nila pinakahalagahan. Kaya ang pansila na ating sa'yo pansila, kayong nayagsunan. Sapagkat anong sada ang nanagsaklila ang handon o ang zuladanar. Zuladanar sa handon. Kaya kung ikaw ay meron kang spiritual eye, yan, nauunawaan nila ito kung ano ang sinusuko yun na yung handon, ang inyo kanya handon, ito yung nila nananampalataya. Kasi sa panahon natin, naksila sa priority, sila pahalagahan ng nananasawa na nananasakon. Kung paano sila nagtayo na ang lalaking pandahan, ginagawang aircon, ginagaktusan, samantala yung nananampalataya, wala nang nakain hindi natin yan. Pero noon sa frontera, doon sa nasarya, kaya ang pansinta noon, anong nadaan na halaga? Yung handon o yung dinadalang? Kaya po, anong kasalan nyo? Ano ang importante? Yung katawan ng tao, kaluluwa, o yung sandahan? O kayo, nakapain nyo yan. O ano po yung unawat mo nila? Okay, dahil po napatunay ito sa alphanse, sa Mateo 23 ang talata ay 23. Saan sa ninyo na-explain sa
at nayasano kayo. Ngayon napantain sa tao. Sapagkat nalansin kayo ng ikaso ng Venezuela at ng anis at ng kulino at inyong sinasasayaan di ginagawaan nanon nakahanasasasay na kaususan. Ano sinusuko yan? Ano natin? Yan. Na dinis isa ang kasarulan at ang tagkakasan, tagkakasan at ang pananamsalakaya. Datatwas, datat sana ninyong gawin ang ito at huwag sasayaan di gawin laon isa. O, nasa ko ninyo? Kasalahan ko sa natin ngayon, nasa karanin, nasa sa isang tao. Nasa karanin. Ang sinusuko yan, ito nila, nagsisilya sila ikas mo, sa pasila, nagsisilya sila sa lantai, and offering, doon sa sindahan, pero ang nila kasindahan, o kainsinsa, kakilala, na nakikita walang nakain, hindi, nandiyan. Pero pagdating sa sindahan, naya kasas, kaya ang tawag dyan ay, naya natantain sa tao. Ang pandilan din nila, ulitin natin sa lata, ano kasi? Dito? Sa lata na to? Ulitin natin. At sinasasayaan, yan. Okay, ulitin natin. Asa na yun? Okay. Hindi nakita nyo? Okay. Dinis isa ang kasarulan at ang tagkakasan. Ano yun? Tagkakasan. Yun yung pinakalakan na siya. Kahit ikaw ay tatapakunsahan mo, hindi ko lang sila ikaso. Pero, kanta sila nakakawan nawa, hindi ko nakasangkanoon sa nasaan nahihira. Ano klase ang tawag na ay, naya natantain sa tao. Nakakilala ko yan na sila ay naya Kristyano, naya nagsasawa, pero totoo, lahat na kanilang naya sinagawa ay puro tantatain sa tao nanan. Kaya kung asisisiyan, mukhang sila ay naya totoo Kristyano, pero totoo, sa noon sa nila, sila ay hindi talaga nanunluhan ng sana sa panisalan nyo. Okay, ganito natin. Dito po sa Mateo 23:28. Dito nilalakasay ko kaya dito sinasak na panisalan yun. Okay, ganito natin Okay. Ito. Mateo 23:28. Ganyan sila kayo. Sa labas ay nalang-aan na tuwing. O yan, nakita ko niyo? Nalang-aan na tuwing sa tao. Sa saswal, sa noon ay tulo kayo ng tantatain sa tao at ng katantalakanan. O nakita ko niyo? At pansisulan sa ito. Nag-aan na tuwing sa harap ng tao sila insalar, nayan Diyos, sa noon, nagsisilya na ikaso. Pero ang totoo, hindi lo lalapitan. Hindi nakasunod sa kaswa, nanandaan yung kanilang kanantayan, nakikita walang nakain, wala. Pero hindi nila nagawan na sunuyan. Ang tawag ko na ay, naya tantatain sa daw. Okay, tayo ay nasuhan ng sisilan po muna tayo. Sa Lunes po, andayan po ninyo ang ating drop-off ulit. Okay. Ang ating orasan po muna tayo. Kung andayan po ninyo ang LV mula po ito Monday to Friday, kapatid po ng 8 p.m. Ayan, nakasanood nyo na po yan. Okay, hanggang sisilan na po at maraming salamat po sa inyo ang sinaya. Kasi nanay ay meron sa akin ng gawin, kaya
At sa susunod na natin ito. Sekapan katakan Jalanan al-Nidaya Sa piling luheko Wala na akong kandela Nakalimuot na akong luhay Ngayon ay wala na Dahil ikaw ito Ako ay minalo Hindi na ako tarteko Dino ako iniwan Itatahayan ko ang panoon ng loob Itatayan ko saan man ako matantag ang iyong panoonan Panginoon Hindi lang ako tarteko Nilo ako iniwan Itatahayan ko ang panoon ng loob Itatahayan ko saan lang ako natantag ang iyong panoonan Panginoon Ang hirap ng buhay Kung wala ka sa akin Na ilan ay isipin Na tayo ay alalok na Hindi lang ako tarteko Hindi ako iniwan Itatahayan ko ang panoon ng loob Itatahayan ko saan man ako natantag ang iyong panoonan Panginoon Hindi lang ako tarteko Hindi mo ako iniwan Itatayan ko ang panoon ng loob Itatayan ko saan man ako matantag ang iyong panoonan Panginoon Itatayan ko ang iyong panoonan saan man ako natantag Isang mapagpalang araw po. Ako po ay si Commodore Garcia po ng Philippine Coast Guard Auxiliary. At ako po ay nagme-may-ari ng Angkor International Manpower Services Incorporated. 44 na taon na po in existence ito pong ating ahensya. At ako po ay dating OFW na 4 na taon po akong nagserbisyo sa Saudi Arabia. Ang hangarin po namin ay makatulong po tayo sa ating maraming kababayan.
Ang kailangan po namin ay mga kasambahay, domestic helpers po, na magtatrabaho sa Saudi Arabia. Ang salary po nila ay $400 at ang kontrata po nila ay sa loob ng 2 taon. Wala po silang magagastos. Ulitin ko po, wala pong magagastos. Okay? At ang kanila pong pamasahe, kung saan po sila nanggaling, papa-aeroplano, barko, or bus, libre po yan. At pagdating po nila sa Maynila, kung wala po silang passport, ay papapasportan po natin sila. Ang kailangan po namin ay ang kanilang birth certificate, issued po yan ng Philippine Statistics Authority. At kung meron po silang voter's ID o dili kaya ay national ID, ay pwede na po natin papasportan yan. Pero bago po natin papasportan, ay kinakailangan po na sila ay papasa ng General Medical Examination. Sagot pa rin po natin yan. At pag sila po ay pumasa na, at meron na po silang passport, pumasa na po sa medical, outrightly, at kapag sila po ay pumasa na sa medical, meron na pong passport, dito po sa Maynila, wala po silang problema. Napakaganda ho ng aming accommodation. Naka-aircon pa ho sila at libre po ang kanilang pagkain. Legal po ito. Wala hong lukuhan po ito. Legal na legal po ito. Okay? At kami na po ang bahala sa lahat. Wala ho kayong dapat ikabahala. Ulitin ko po, ito ay isang legal na pamamaraan upang tayo po ay makatulong sa marami po naming kababayan. Kung kayo po yung magiging agent ng aming pong opisina, isa lang ho ang aming hangarin dito, ang tayo makatulong sa ating mga kababayan at higit sa lahat po ay dapat mapagkakatiwalaan po kayo. Kasi ang policy po namin dito, number 1, be always honest. Yun lang po. Maraming salamat po.